Sa hapunan ng pamilya, lumapit sa akin ang aking manugang at bumulong. Buntis ako sa anak ng asawa mo, matandang makaluma. Tumawa ako ng malakas at sinabi, huwag kang mag-alala, iha. Ilang linggo pagkatapos, binigyan ko siya ng sorpresa na lubos na sinira siya. Masaya akong nandito ka. Sundan mo ang aking kwento hanggang sa dulo at magkomento kung saang lungsod mo ito pinapanood para malaman mo kung gaano kalayo na ang narating ng aking kwento. Naging asawa ko si Erning ng 43 taon. 43 taon ng magkasamang agahan. Tahimik na linggo ng umaga. At yung komportableng katahimikan na lumilitaw kapag kilala na ng dalawang tao ang bawat ritmo ng isa't isa. Sa edad na 65, akala ko alam ko na ang lahat tungkol sa aking asawa, sa aking anak na si John, at sa buhay na pinagsamahan namin sa aming maluwang na kolonyal na bahay sa Vigan. Mali ako. Isang Martes ng gabi, bandang huling bahagi ng Setyembre, nagbago ang lahat. Ang dining room ay natatamnan ng mainit at ginintuang liwanag mula sa chandelier na ibinigay sa akin ni Erning sa aming ika-negatibo 20 anibersaryo. Ang mesang gawa sa Nara ay natatakpan ng pinagmana kong pinggan at mga kristal na baso na sumasalamin sa liwanag tulad ng maliliit na prisma. Dapat sana perpekto ito. Isang hapunan ng pamilya kasama ang aming anak at ang kanyang asawa, nakasal na 3 taon. Si Liza ay nakaupo sa harap ko. Ang kanyang buhok na kulay ginto ay nakatali sa likod sa seryosong ayos na lagi niyang ginagamit. At ang kanyang berdeng mata, matalim at parang nag-iisip ng malalim. 28 taong gulang siya, 15 taon mas bata kay John. Mula nang sumali siya sa pamilya namin, may naramdaman akong mandaragit sa kanya. Ang paraan ng pagmamasid niya sa mga tao, pag-aaral sa kanila, parang naghahanap ng kahinaan. Nang gabing yon, kumikinang siya, hindi sa malambot na liwanag ng kapayapaan, kundi sa matigas at parang tagumpay. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang kanyang tiyan na wala pang kita. Hinahatak ang atensyon sa sarili sa banayad na paraan na kanyang pinagaling. Si John, tulad ng dati, walang kamalay-malay. Ang aking anak ay laging mapagkakatiwalaan hanggang sa sobra. Nakikita ang maganda sa lahat. Siya ay naghiwa ng kanyang stick na may paihong konsentrasyon na ginagamit niya sa lahat. Ang kanyang maitim na buhok ay nahuhulog sa noo tulad noong bata pa siya. At si Erning, aking Erning, nakaupo sa ulo ng mesa na may pilak na buhok na maayos na suklay. At ang kanyang asul na mata, na karaniwang mainit kapag tumitingin sa akin, ay nakatitig ng matigas sa kanyang plato. Hindi niya ako direktang tiningnan buong gabi. Sa katunayan, hindi na talaga niya ako tinitingnan ng diretso mula ilang linggo na. Aling nena, napakaganda mo naman, sabi ni John. Tinuro ang inihaw na niluto ko buong hapon. Ang sarap nito, ngiti ng aking anak, pero parang pilit ang ngiti. May tensyon sa hangin na nagpapalasang karton sa pagkain ko. May nalalapit na bagay at naramdaman ko ito tulad ng pressure bago mag-ulan. Magaling magluto si Aling Nena, sabi ni Liza. Matamis ang boses niya tulad ng pulot. Pero may talim na ako lang yata ang nakakaramdam. Isang asawa at ina na lubos na nakatuon. Talagang inspirasyon. Ang paan niya ng pagbigkas sa salitang nakatuon ay nagpataas ng balahibo ko. Pero tumango ako ng magalang. Salamat, iha. Nilinis ni Liza ang kanyang labi gamit ang napkin na may maliit na ngiti sa sulok ng bibig. Alam mo ba, kamakailan, madalas akong mag-isip tungkol sa pagiging tapat, sa mga pangako sa kasal, sa hiyap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Kumikinang ang mata niya habang sinasabi yon. Parang dumadaan sa lahat ng pagsubok. Tumunog ang tinidor ni Erning sa plato. Malakas ang tunog sa biglaang katahimikan. Maganda yan, love, sabi ni John, hinawakan ang kamay ng asawa. Ang kasal ay tungkol sa pagiging tapat, di ba? Pagbuo ng isang bagay ng sama-sama. Sagot ni Liza. Pagbuo ng bagay o minsan pagbabahagi ng kung ano na ang natayo na. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kahit hindi ko maipaliwanag kung bakit. May kakaiba sa tono niya, sa paraan na iniwasan pa rin akong tingnan ni Erning, na nagpatingin ng alarma sa isip ko. May balita ako, bigla niyang inanunsyo. Pinutol ang katahimikan. Isang balita na magbabago sa lahat para sa pamilya natin. Tumuwid si John sa upuan, mukhang excited. Ano yon? Tumayo si Liza ng maganda, hinaplos ang damit. Buntis ako. Parang suntok ang mga salita sa kwarto. Nagbago ang mukha ni John mula sa saya, at tumayo siya para yakapin ang asawa. Ang galing. Ma'am, Pap, magiging lolo at lola na kayo. Dapat sana masaya ako. Dapat umiyak ako sa tuwa. Tumayo para yakapin ang manugang. Mag-isip ng kulay para sa kwarto ng babi at selebrasyon. Pero sa halip, may malamig at hindi ka nais-nais na umikot sa tiyan ko nang makita ko ang mata ni Liza sa balikat ni John.
Tinitingnan niya si Erning at may tagumpay sa ekspresyon niya. Binabati kita, nasabi ko, kakaibang boses ko kahit sa sarili ko. Pero hindi pa tapos si Liza. Nang bitawan siya ni John at kumuha ng sparkling wine para sa toast, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Tumigil siya sa tabi ng upuan ko. Yumuko na parang yayakapin ako. Sa halip, dumampi ang labi niya sa tenga ko, at binulong ang mga salitang maghahabol sa akin ng maraming linggo. Buntis ako sa anak ng asawa mo, matandang tanga. Nahirapan ang mundo. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng mesa hanggang pumuti ang mga daliri ko. Pero sa panong paraan, imposible man, tumawa ako. Malakas at malinaw na tawa na sumalamin sa buong dining room. Huwag kang mag-alala, iha. Narinig ko ang sarili kong sabi na matatag ang boses kahit ang lindol sa dibdib ko. Lahat ay magiging maayos. Umurong si Liza at lumitaw ang kalituhan sa mukha niya sandali. Inaasahan niya ang luha, akusasyon, eskandalo. Ang kalmado ko ay nagpagulo sa kanya. Pero nang tingnan ko sa kabilang dulo ng mesa si Erning, na hindi pa rin makatingin sa akin, naramdaman kong may namatay sa loob ko. Siguro ang huling bahagi ng tiwala ko, ang huling hibla ng katiyakan sa buhay na akala ko ay natayo namin. Patuloy na nagsasalita si John, itinaas ang baso. Nag-uusap tungkol sa bagong simula at lumalaking pamilya. Ang saya niya ay dalisay at totoo. Nalalong sinira ang puso ko. Gaano katagal nang nangyayari ito? Ilang kasinungalingan ang pinamumuhay ko. Itinaas ko ang sarili kong baso na matatag ang kamay. Ngumiti sa anak ko at naramdaman ang pagbagsak ng mundo ko sa alikabok sa paligid. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay dumaan na parang sa ulap. Sumagot ako kapag kinakausap. Ngumiti kapag inaasahan. Ginampanan ang papel ng suegra na nagulat pero natutuwa. Pero sa loob, sumisigaw ako. Nang makaalis na sila, excited si John tungkol sa duyan at ipon para sa pag-aaral. At binigyan ako ni Liza ng huling mayabang na tingin. Ako'y nanatili sa kusina. Inaayos ang mga pinggan sa dishwasher ng mekanikal. Dumating si Erning sa pintuan na may bigat sa balikat. Nena, simulan niya ng paunggol. Hindi ngayong gabi, sabi ko nang hindi lumilingon. Hindi ko kaya ngayong gabi. Narinig ko ang buntong hininga niya. Narinig ko ang mga yabag niya papalayo pataas sa hagdan patungo sa kwarto na pinagsaluhan namin ng mahigit 4 na dekada. Pero hindi ko siya sinundan. Hindi pa. Siguro hindi na. Sa halip, nanatili akong mag-isa sa kusina. Napapaligiran ng labi ng huling inosenteng hapunan ng pamilya. Nagtatanong mula kailan ako namumuhay kasama ng mga estranghero. Walang tulog ng gabing yon. Humiga ako sa aming king-size bed. Nakikinig sa paghinga ni Erning sa tabi ko. Nagtatanong kung ang lalaking kasama ko sa buhay ay estranghero na. Ang bawat maliit na tunog, ang pag-irit ng bahay habang lumalamig, ang malayong ugong ng ref, ay parang pinalakas sa dilim. Nang magumaga, sinundan ko ang rutina ko na parang artista sa papel. Kape para sa dalawa, itlog na mata para kay Erning, tinapay na hiniwa pahilis tulad ng gusto niya. Umupo kami magkaharap sa maliit na mesang pang-almusal, na may sinag ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina, at tinitigan ko ang mukha niya na parang una kong nakikita. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Tanong niya nang hindi itinataas ang tingin mula sa diaryo. Mahimbing, sinungaling ko. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Puno ng lahat ng hindi namin sinasabi. Sa wakas, itinupi ni Erning ang diaryo at tumayo. Ngayon, magtatrabaho ako sa hardin. Kailangan alagaan ang mga rosas bago dumating ang unang malamig na hangin. Ilang beses na niyang sinabi ang eksaktong mga salitang, yon, sa mga nakaraang buwan. Pinanood ko siyang lumayo. Napansin ang bahagyang pagkakaubo sa balikat na wala roon noong 1 taon. Sa 72 taong gulang, nanatili siyang guwapo sa klaseng paraan na una kong napansin sa isang simbahan, 45 taon na ang nakaraan. Pero ngayon, nagtatanong ako kung kilala ko ba talaga ang lalaking nasa likod ng pamilyar na mukha. Pagkaalis niya, nanatili akong mag-isa sa malamig na kape at pinayagan ang isip kong bumalik sa mga nakaraang buwan. Naghahanap ng mga senyales na napalampas ko. Nandyan sila na parang piraso ng puzzle na masyado akong inosente para buuin. 3 buwan na ang nakaraan. Nagsimulang maligo si Erning sa kakaibang oras. Hindi lang ang umaga, kundi bigla pagkatapos magtrabaho sa bakuran o bago maghapunan. Kahit walang special na pupuntahan. Nang tanungin ko, sabi niya ayaw niyang maamoy ang lupa at pataba. 2 buwan na ang nakaraan. Nakita ko ang statement ng credit card na may mga singil na hindi ko kilala. Isang bulaklakan sa kalapit na bayan. Isang alahasang hindi ko narinig. Nang tanungin ko si Erning, sabi niya nagpaplano siya ng sorpresa para sa kaarawan ko. 4 na buwan pa ang kaarawan ko.
Pero pinaniwalaan ko siya. 6 na linggo na ang nakaraan. Nagsimulang madalas bumisita si Liza. Lagi kapag nasa trabaho si John. Lagi may dahilan na matuto ng family recipe o humingi ng payo tungkol sa kasal. Nanatili siya ng maraming oras at madalas kong nahahanap sila ni Erning na nag-uusap ng mahina na biglang natitigil kapag pumapasok ako. Tungkol lang sa hardin, sabi ni Erning. Interesado si Liza sa mga rosas. Pero si Liza ay hindi kailanman nagpakita ng interes sa paghahardin. Sa katunayan, minsan siya ay nagreklamo na ang lupa sa ilalim ng kuko ay nakakapagpaka-primitive sa pakiramdam. Ngayon, nakaupo sa matigas na liwanag ng umaga kinabukasan. Ang mga usapan na yon ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang paan ni Liza ng paghawak sa braso ni Erning habang nag-uusap. Ang tawa niya sa mga bagay na hindi naman nakakatawa. Ang pamumula ng pisngi ni Erning na kulay rosas na hindi ko nakita sa maraming taon. Inakala ko noon na natutuwa lang ang asawa ko sa atensyon ng isang batang maganda. Inosenteng vanity, sabi ko sa sarili ko. Natural sa lalaki sa edad niya na matuwa kapag napapansin. Gaano ako ka-inosente? Biglang tumunog ang telepono at nagising ako sa madilim na iniisip. Punong-puno ng excitement ang boses ni John. Ma'am, nakatulog ka ba kahit konti kagabi? Sobrang excited ako. Hindi ako makatulog. Pinoproseso ko pa. Sabi ko ng maingat. Magandang balita yan, anak. Nagilis na si Liza, mga pangalan. Tema para sa kwarto ng Bobby, lahat. Gusto niyang mamili ngayong weekend. Huminto siya. Sabi niya, mukhang sobrang saya si Pop sa balita. Sabi niya kinilig siya nang sabihin ni Liza sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Kailan niya sinabi? Noong nakaraang linggo, yata. Gusto raw sabihin muna sa kanya. Sabi niya kinakabahan siya kung paano kayo magre-react. Cute diba? Kinabahan siya na isipin niyo kaming masyadong bata. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Liza kay Erning ang tungkol sa pagbubuntis. 1 linggo bago i-anunsyo sa pamilya. Bakit niya gagawin yon kung hindi? Ma'am, nandyan ka pa ba? Nasabi ko. Iniisip ko lang ang mga kailangan nating ihanda. Pagkatapos magsara, nakatitig ako sa telepono habang nagkakasama-sama ang mga piraso ng puzzle nang may nakakadual na linaw. Mga pribadong usapan. Kakaibang pag-ugali ni Erning, ang mayabang na tingin ni Liza sa hapunan. Kailangan kong malaman ang totoo. Pero hindi ko pa kaya harapin ng direkta si Erning. Hindi pa. Kung mali ako, kung ang hinala ko ay gumagawa lang ng problema, kung wala naman. Maaring masira ko ang aming kasal ng walang dahilan. Pero kung tama ako, ginugol ko ang natitirang umaga na parang sa ulap. Naglilinis ng mga kwartong malinis na. Nagtitiklop ng damit na hindi kailangang tiklopin. Sa bintana ng kusina, nakikita ko si Erning sa hardin. Pinuputol ang mga rosas ng maingat at sanay na. Si Marco Santos, ang aming hardinero, ay nagtatrabaho malapit. Pinuputol ang mga halaman ng tahimik na mahusay na aking napahahalagahan sa nakaraang taon. Si Marco ay lalaking kalmado ang diwa, mga 35 o 40 taong gulang. May mainit na kayumangging mata at matigas na kamay mula sa trabaho. Nakatira siya sa maliit na apartment sa ibabaw ng garahe sa likod ng bahay ng mga kapitbahay namin. At nag-alaga ng ilang properties sa subdivision. Kinuha siya ni Erning pagkatapos magretiro ang dating hardinero. At napamahal ako sa kanya dahil sa kanyang magalang na trato at dedikasyon sa pagpapanatili ng ganda ng hardin namin. Ngayon, pinapanood ko siyang magtrabaho at nagtatanong ako kung alam niya ba. Kung nakakita ba siya ng mga bagay. Kung alam na ng buong barangay ang nangyayari sa aming kasal bago pa ako. Malapit sa tanghali, pumasok ang pilak na sedan ni Liza sa garahe namin. Bumaba siya na may light dress na nagpapakita ng payat niyang baywang. Ang kulay ginto niyang buhok ay kumikinang sa araw habang naglalakad patungo sa hardin kung saan nagtatrabaho si Erning. Pinanood ko mula sa likod ng manipis na kurtina sa sala. Nakikita kung paano siya lumapit sa aking asawa. Masigla ang usapan nila. Kumakaway siya ng kamay, tumatango si Erning. Sa isang sandali, hinawakan ni Liza ang braso niya. Yung parehong galaw na dati kong napansin, at itinuring na simpleng kabaitan. Ngayon, mukhang iba na nang tumawa siya na itinaas ang ulo sa paang parang pinag-aralan. Ngumiti si Erning, ngumiti talaga, sa parang hindi ko nakita sa mga buwan. Sumikip ang dibdib ko sa sakit na hindi ko maipangalan. Mga 20 minuto silang nag-usap, bago tumingin si Liza patungo sa bahay. Umurong ako sa bintana na mabilis ang tibok ng puso, sa takot na matuklasan akong sumisilip sa sarili kong asawa. Nang tingnan ko ulit, wala na siya. Palabas na ang sasakyan niya sa garahe. Nanatili si Erning sa hardin, pero iba na ang galaw niya, mas magaan, na parang nabawasan ang bigat pagkatapos ng usapan. Nang gabing yon sa hapunan,
Halos masigla siya. Nagkwento tungkol sa hardin, sa plano para sa susunod na tagsibol, kung gaano siya kasaya na maging lolo. Mas masigla siya kaysa sa mga nakaraang linggo, at hindi ko tinigilan ang pag-aaral sa mukha niya para sa senyales ng sala o panlilinlang. Sa halip, nakita ko ang maaring tawaging pagkawala ng pasanin. Dumaan si Liza, sabi ko ng maingat. Tumango si Erning, hiniwa ang kanyang pork chop ng matatag ang kamay. Mabuting bata. Kinakabahan siya sa pagbubuntis. Gusto niya ng kaunting pahinga. Anong klaseng pahinga? Sandali tumigil ang kutsilyo niya. Alam mo na, mga alalahanin ng bagong ina. Kung magiging mabuting nanay ba siya? Kung malusog ba ang baby? Normal na bagay. Pero wala sa kay Liza ang normal sa akin. At nagsisimula akong maghinala na ang pagbubuntis na yon ang pinaka hindi normal sa lahat. Nang gabing yon, habang natutulog si Erning sa tabi ko, nagdesisyon ako. Hindi ako makakapamuhay nang may kawalan ng katiyakan. Hindi ko kayang gastusin ang natitirang buhay ko na nagtatanong kung ang bawat ngiti ay kasinungalingan, kung ang bawat halik ay pagtataksil. Malalaman ko ang totoo kahit gaano kasakit. Dahil mas masahol ang pamumuhay sa kasinungalingan kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Kinabukasan, sisimulan ko ng seryoso ang investigasyon ko. Nagsimula ang investigasyon sa opisina ni Erning. Miyerkules ng umaga, pag-aalis niya para sa weekly check-up. Umakyat ako sa kwarto na naging kanlungan niya mula nang manirahan kami rito. Umirit ang mabigat na pintong ok ng buksan ko at naramdaman kong parang intruso ako sa sarili kong tahanan. Ang opisina ay eksaktong iniwan niya, mga papeles na maayos na pinagsama-sama, mga libro na inayos ayon sa paksa, ang lumang leather chair na nasa tamang lugar para sa umaga na liwanag. Ang kwarto ay may amoy ng kanyang aftershave at bahagyang amoy ng lumang libro. Lagi kong iginagalang ang privacy niya. Bihira akong pumasok at kapag inimbita lang. Ngayon, nagtatanong ako kung magkano ang halaga ng kagandahang loob na yon sa akin. Nagsimula ko sa desk niya. Bahagyang nanginginig ang kamay ng buksan ang pinakaitaas na drawer. Mga panulat, paperclip, calling card ng doktor at kontratista. Wala namang kakaiba. Ang pangalawang drawer ay may mga bill at sulat. Lahat mukhang inosente. Pero sa pinakababang drawer, sa ilalim ng tumpok ng gardening magazine, nakita ko ang nagpahinto sa hininga ko. Mga bank statement, hindi mula sa joint account namin, kundi sa hiwalay na checking account na hindi ko alam na umiiral. Sumaklaw ang mga statement sa 6 na buwan. Habang tinitingnan ang mga transaksyon, lumaki ang gulo ko. Malalaking deposito, 5,000, 8,000, 12,000 pesos na mukhang random. At withdrawal lagi sa cash, lagi sa buong numero, 2,000, 3,500, 7,000 pesos. Saan nanggagaling ang pera at saan napupunta? Kinunan ko ng litrato ang mga statement gamit ang cellphone ko. Nanginginig ang kamay kaya marami akong kuha para malinaw. Maingat kong inibalik ang lahat at sinara ang drawer. Pero hindi ko matanggal ang pakiramdam na may kulang pa. Ang tunog ng sasakyan sa garahe ay nagpapatakbo sa akin sa bintana. Hindi ang kotse ni Erning, kundi ang pilak na sasakyan ni Liza. Nakita ko siyang bumaba, nakasuot ng jeans at fitted sweater na nagpapakita ng kanyang figura. At sa halip na pumasok sa front door, nilibot niya ang bahay patungo sa likod na hardin. Yon ang pagkakataon ko. Bumaba ako at tumwesto kung saan makikita ko ang hardin mula sa bintana ng kusina. Lumapit si Liza kay Marco na nagpupulot ng dahon malapit sa lumang puno ng nara. Nagsimula silang mag-usap at ang body language nila ay nagpapakita ng pagkakakilala na nagpagulat sa akin. Hindi ko napansin na magkakilala sila ng ganoon. Maikli pero matindi ang usapan. Umiling ng paulit-ulit si Marco, habang parang pinipilit siya ni Liza sa isang bagay. Sa isang punto, kumuha si Liza ng sobre mula sa bag at inyabot. Tumingin si Marco sa paligid ng kinakabahan, bago tinanggap ang sobre, at mabilis na inilagay sa bulsa ng jacket niya. Pera. Binibigyan siya ni Liza ng pera. Pero bakit magbibigay si Liza ng pera sa hardinero namin? Si Erning ang nagbabayad ng lahat ng gastusin sa bahay, kasama ang sweldo ni Marco. Bago ko pa maunawaan ng buo, pumasok pa ang asul na kotse ni John sa garahe. Nakita ko ang anak ko na bumaba at kumaway sa asawa, na agad na lumayo kay Marco at tumakbo kay John ng may maliwanag na ngiti. Sorpresa! Sigaw niya habang yumakap. Inaasahan kitang makita para sa tanghalian. Tumawa si John at pinaikot siya. Ano ginagawa mo rito, ganda? Gusto ko lang tingnan ang hardin kasama si Marco. Sabi niya ng natural. Alam mo na, mula nang malaman natin ang Bobby, gusto kong matuto pa tungkol sa halaman. Mukhang makatwiran, mukhang inosente. Pero nakita ko ang sobre. Nakita ko ang kinakabahan na tingin ni Marco.
Wala itong kinalaman sa paghahardin. Habang naglalakad sila patungo sa bahay, mabilis akong lumipat sa sala at nagkunwaring nagbabasa ng magazine. Pumasok sila sa front door, ang braso ni John sa baywang ng asawa. Paehong nagliliwanag ng saya. Ma'am, tawag ni John. Tingnan mo kung sino ang nahuli kong nakikipag-usap sa hardinero natin. Nakikipag-usap, sinabi ko ng magaan ang boses. Tumawa si Liza ng malutong na parang pilit. Tinatanong ko lang kay Marco kung anong bulaklak ang maganda para sa kwarto ng Bobby. Akala ko maganda siguro magtanim ng maliit na hardin para sa anak natin. Anak natin. Pero ang Bobby na yon ay hindi kay John, di ba? Ang ganda, nasabi ko. Marami talagang alam si Marco. Tumango si Liza, nakatitig sa akin na parang hamon. Sobrang helpful niya. Sobrang understanding. May kakaiba sa paraan niya ng pagsabi ng understanding na nagpataas ng balahibo ko. Na parang may mas malalim na kahulugan. Nanatili sila para sa tanghalian. Hindi tumigil si John sa pagkukwento. Excited sa paghahanda para sa Bobby. Si Liza ay tahimik pero alerto. Bawat ilang minuto ay lumilingon sa bintana patungo sa hardin kung saan patuloy na nagtatrabaho si Marco. Mukha siyang kinakabahan, distracted. Iba sa sigurado niyang anyo noong hapunan 2 gabi na ang nakaraan. Okay ka lang ba, love? Tanong ni John, napansin ang pagkabalisa. Pagod lang, mabilis niyang sagot. Hormones ng pagbubuntis, alam mo na. Pero pinag-aralan ko ang mukha niya at hindi pagod ang nakikita ko. Nakikita ko ang kalkulasyon, pag-aalala, ekspresyon ng taong maaring masira ang maingat niyang plano. Pag-aalis nila, pinanood ko si Marco na magtrabaho ng 1 pang oras. Mukha siyang hindi mapakali, paulit-ulit na tumitingin sa bahay, sa kalye, sa pickup truck niya sa labas. Ano man ang ibinigay ni Liza sa sobre na yon, binago nito siya. Nang gabing yon, pagbalik ni Erning mula sa appointment, mukha siyang distracted. Halos hindi niya tinikman ang hapunan. Itinutulak ang pagkain sa plato, habang nakatitig sa kawalan. Okay ka lang ba? Tanong ko. Inuulit ang tanong na ginawa ni John kanina. Okay, sagot niya ng automatiko. Iniisip lang ang hardin. Baka kailangan nating magtanim ulit ng rosas sa susunod na tagsibol. Pero hindi siya iniisip ang mga rosas. Malinaw na nasa ibang lugar ang isip niya, at mas malalim ang mga linya sa paligid ng mata niya kaysa kaninang umaga. Tumunog ang telepono nang itinataas na namin ang mga pinggan. Sinagot ito ni Erning at nakita ko kung paano pumutla ang mukha niya habang nakikinig. Sabi niya ng mahina. Naiintindihan ko. Bukas ng gabi nandun ako. Binaba niya at nanatili sandali na walang galaw. Kamay pa rin sa telepono. Sino yon? Tanong ko. Walang importante, sabi niya. Pero nakatense ang boses. Kailangan kong lumabas bukas pagkatapos ng hapunan para sa isang errand. Errand sa gabi. Pagkatapos ng 43 taon ng kasal, hindi pa nagkaroon ng misteryosong lakad sa gabi ang asawa ko. Kinabukasan ng gabi, Huwebes, pinanood ko mula sa bintana ng kwarto, habang umaalis si Erning sa garahe ng 7:30 minuto. Tahimik siya buong araw, distracted at kinakabahan. Nang tanungin ko kung saan siya pupunta, bumulong siya tungkol sa pagkikita ng suplis para sa hardin. Walang nursery na bukas ng 7:30 minuto ng gabi. 20 minuto pag-aalis niya, narinig ko ang mga boses sa likod na bakuran. Sumilip ako sa kurtina at nakita si Liza at Marco malapit sa shed ng hardin. Urgent at mainit ang usapan nila. Kahit malayo, halata ang galit ni Marco habang kumakaway siya. Si Liza naman ay naka-cross arms. Hindi ko narinig ang sinasabi, pero ang body language ay nagkukwento ng alitan. Hindi pagkakasundo sa seryosong bagay. Sa isang punto, itinaas ni Marco ang mga kamay sa frustration at naglakad patungo sa pickup niya. Sinundan siya ni Liza at hinawakan ang braso. Nag-away pa sila ng ilang minuto hanggang umiling si Marco sa huling beses at sumakay. Pag-aalis niya, nanatili si Liza mag-isa sa bakuran namin. Ang mukha niya, na nailawan ng security light, ay hindi kahawig na matamis na batang pinakasalan ng anak ko. Mukha siyang kalkulado, desperado, mapanganib. Pagbalik ni Erning 1 oras pagkatapos, mas lalo siyang umatras. Diretso siya sa opisina at isinara ang pinto. Narinig ko siyang tumatawag ng mahina at urgent, pero hindi ko maunawaan ang mga salita. Nang gabing yon, gising ako, nakatitig sa kisam, sinusubukang pagsamahin ang lahat ng nakita ko. Ang lihim na bank account, ang sobre ng pera mula kay Liza kay Marco, ang misteryosong tawag at errand ni Erning sa gabi, ang mainit na alitan ni Liza at Marco. Wala sa mga yon ang may katuturan kung puro affair lang. Pero paano kung hindi affair ang nangyayari,
at may mas komplikadong bagay na nangyayari mismo sa harap ko. Kinabukasan, Biyernes, nagdesisyon ako na magbabago sa lahat. Susundan ko si Erning kapag umaalis siya ng bahay. Malalaman ko kung saan siya dinala ng mga misteryosong lakad na iyon. Pero una, titingnan ko ang dating kwarto ni John. Ang kwarto na minsan tinutuluyan ni Liza kapag pumupunta siya sa araw. Dahil nagsisimula akong maghinala na mas malalim ang lihim ng manugang ko kaysa sa pagbubuntis at pagtataksil. At tama ako. Maulap at maulan ng Biyernes. Perpektong tumutugma sa mood ko. Maaga umalis si Erning para sa sinabi niyang punta sa hardware. Pero tumigil na ako sa paniniwala sa mga paliwanag niya. Nang mawala ang kotse niya sa kalye na puno ng puno sa subdivision namin. Umakyat ako sa dating kwarto ni John nang may determinasyon na wala ako sa mga nakaraang araw. Ang kwarto ay naredecorate nang lumipat si John. Mula sa teenage chows patungo sa impeccable guest room na may light blue walls at puting muebles. Pero ginawa itong sarili ni Liza sa maliliit na detalye sa madalas niyang pagbisita. Isang silk scarf sa salamin ng vanity, mamahaling lotion sa side table, tumpok ng magazine sa window seat. Nagsimula ako sa vanity. Maingat na tinitingnan ang bawat drawer. Damit, alahas, wala namang kakaiba. Pero sa pinakababang drawer, sa ilalim ng tumpok ng designer sweater, nahawakan ng daliri ko ang isang Manila folder na nakatago na parang kontrabando. Sa loob ay mga dokumento na nagpalamig ng dugo ko. Bank statements na account sa pangalan ni John. May mga transaksyon na alam kong hindi ginawa ng anak ko. Malalaking withdrawal lagi sa cash, sumaklaw sa halos 8 buwan. Malaki ang halaga, 15,000 pesos, 20,000, 25,000, higit sa kalahating taon na sweldo ni John. Pero hindi lang statements. May mga application ng credit card sa pangalan ni John para sa mga card na hindi ko narinig. Mga dokumento ng loan sa halagang magwawasak sa pananalapi niya. At sa dulo ng folder, isang handwritten list sa eleganteng sulat kamay ni Liza. 45,000 B. 30,000 personal loan Metrobank. 18,000 emergency fund. 12,000 MISC. Nanginginig ang kamay ko habang kinukunan ng litrato ang lahat. Ang isip ko ay tumatakbo para intindihin. Hindi ito basta affair. Ito ay pera. Maraming pera. Pera na wala ang anak ko. Isang ingay mula sa baba ang nagpatigil sa akin. Sarado ang front door. Mabilis kong inibalik ang lahat at dahan-dahang lumapit sa bintana. Ang kotse ni Liza ay nasa garahe at naglalakad siya patungo sa bahay ng may kumpiyansa. Bumaba ako nang pumasok siya gamit ang susi na ibinigay namin pagkatapos ng kasal. Aling Nena, tawag niya ng masigla at pilit. Sana hindi ka magalit na ako na lang ang pumasok. Gusto ko lang tayo magkausap sandali. Tuyong-tuyo ang bibig ko. Sage, gusto mo bang kape? Masarap yon. Nagabala ako sa coffee maker. Masyadong alerto kay Liza na inuupuan ang mesa sa kusina na parang siya ang may-ari. Paglingon ko, pinag-aralan niya ako sa matalim niyang berdeng mata. May maliit na ngiti sa labi. Mukha kang kinakabahan. Obserba niya. Iniling ang ulo. Okay lang lahat, pagod lang. Sinungaling ko. Inilagay ang tasa sa harap niya. Hindi ako nakatulog ng mahimbing. Uminom siya ng marahan. Naiimagine ko. Marami kang iniisip. Ang bagong babi ay maaring overwhelming. Lalo na kung unexpected. May kakaiba sa tono niya na nagpatitig sa akin ng mas malalim sa mukha niya. Mukha siyang iba ngayon, mas matigas, na parang iniwan na ang papel na matamis na batang asawa. Liza, sabi ko ng maingat, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Siyempre, bakit sinabi mo muna kay Erning ang tungkol sa pagbubuntis bago kay John? Huminto ang tasa niya sa kalagitnaan. Sandali, may dumaan sa mukha niya, pagkagulat, kalkulasyon. Pagkatapos bumalik ang ngiti. Kinakabahan ako, sabi niya ng mahina. Gusto kong siguraduhin na may intindihan ng pamilya bago sabihin sa asawa ko. Lagi namang mabait sa akin si Erning. Mabait, ulit ko. Sobrang mabait, protective, sobrang nag-alala pa nga sa akin lately. Inilagay niya ang tasa at yumuko pasulong. Binanggit ba niya sa'yo na nahihirapan ako? Anong kleseng hirap? Oh, stress lang, financial pressure. Alam mo naman kung paano kapag bata ka pa at sinusubukan mong makapag-umpisa. Minsan gumagawa ka ng desisyon na mukhang okay noon. Pero nagiging komplikado pagkatapos. Naramdaman kong parang naglalakad sa minahan. Anong kleseng desisyon? Tumawa si Liza nang walang init. Yung uri na nangangailangan ng understanding family. Na nangangailangan ng diskresyon. Tumigil siya. Pinag-aralan ang mukha ko. Yung uri na napakaservisyoso ng asawa mo. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana, patungo sa hardin.
Si Erning ay mabuting lalaki, dedikadong ama. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang pamilya, di ba? Kahit isakripisyo ang sariling reputasyon. Nakabitin ang mga salita sa hangin na parang lason. Tinitingnan ko ang likod niya. Ang kasual na paraan ng pagtingin niya sa hardin na parang sinusukat ang lupa. Ano bang sinasabi mo? Bulong ko. Humarap siya at wala na ang maskara. Ang nakita ko sa mukha niya ay malamig na kalkulasyon. Ekspresyon ng taong hawak ang lahat ng card at alam niya yon. Ang sinasabi ko ay may mga lihim na mas mahalaga kaysa sa iba. Aling nena. At may mga taong nagbabayad ng mahal para maitago ang mga lihim na iyon. Bago ako makasagot, tinawag ang atensyon namin ng mga boses sa labas. Sa bintana, nakita ko sina Erning at Marco na nag-uusap ng matindi malapit sa tool shed. Si Erning ay kumakaway ng may diin, habang umiling ng paulit-ulit si Marco. Nagbago ang mukha ni Liza. May dumaan na maaring takot sa mukha niya. "Excuse me," sabi niya ng mabilis, patungo sa back door. "Kailangan ko silang makausap." Sinundan ko siya sa labas, pinapanatili ang distansya para marinig pero mukhang kasual. Biglang tumigil ang usapan nang lumapit si Liza. Pero makapal ang tensyon sa hangin. "Okay ba lahat?" tanong ni Liza, kahit may babala ang boses niya. Tumingin si Marco, kina Erning at Liza na may pag-aalala. "Hindi ko na kaya to," sabi niya ng mahina. "Hindi tama to. Mabuting tao si John, hindi niya deserve." Naging yelo ang boses ni Liza. "Napag-usapan na natin to." "Ano ang napag-usapan?" tanong ko, lumapit. Biglang lumingon ang tatlo sa akin at nakita ko ang sala sa mga mukha nila. Pero iba-iba. Si Marco ay mukhang may sakit sa pagsisisi. Si Liza ay galit sa paggagambala. At si Erning, mukha siyang lalaking matagal nang nagdadala ng mabigat na pasanin. "Nena," sabi ni Erning nang basag ang boses, "hindi mo dapat naririto sa sarili mong bakuran." Pinanatili ko ang matatag na boses, kahit gulo sa dibdib. "Ano ba talaga ang pinag-usapan nyo na hindi ko dapat marinig?" Humaba ang katahimikan. Nasira lang ng tunog ng ulan sa mga dahon sa itaas namin. Sa wakas, nagsalita si Marco. "Hindi ko na kaya," sabi niya, direktang tumingin sa akin. "Ma'am, may mga bagay na kailangan niyong malaman. Mga bagay tungkol sa sapatos." Putol ni Liza. "Marco, may agreement tayo." "Anong agreement?" hingi ko. Tumingin si Marco kay Erning na may pakiusap. "Sabihin mo," sabi niya. Karapatan niyang malaman ang totoo. Isinara ni Erning ang mata at pagbukas. Puno ng sakit na nagpahinto sa hininga ko. "Nena," bulong niya. "Hindi ko gusto na ganito mo malaman." Malaman ang ano. Pero kahit habang nagtatanong, nagsisimula na magkasama ang mga piraso. Mga statement sa itaas, misteryosong lakad, veiled threats ni Liza tungkol sa lihim at proteksyon. "Hindi yon ang iniisip mo," sabi ni Erning ng may urgency. "Hindi yon ang gusto niyang isipin mo." Tumawa si Liza na parang nababasag na salamin. "Oh, pero eksakto yon ang iniisip niya. Di ba, aling nena? Ang tapat mong asawa na nakikipag. Affair sa asawa ng anak niya." Ang clutch. Tumingin ako sa asawa ko. Naghahanap ng totoo sa mukha niya. "Nena, hindi ako nakikipag-affair," sabi ni Erning ng basag ang boses. "Hindi ko kailanman gagawin yon." Tumigil siya. Tinitingnan si Liza nang walang magawa. Pero hindi ko maipapaliwanag ng hindi. Nang hindi masira ang buhay ng anak natin. Tapos ni Liza, para sa kanya nang may tagumpay ng ngiti. "Nakikita mo, aling nena, sobrang mahal ng asawa mo si John para sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa asawa niya. Tungkol sa ginagawa ko, tungkol sa alam ko. Parang nag-ikot ang mundo sa paligid ko. Alam mo tungkol sa ano?" Lumapit si Marco, maputla pero determinado. "Tungkol sa pera," sabi niya ng mahina. "Tungkol sa ginagawa ni John para mabayaran ang utang niya sa sugal. Tungkol sa mga account na pinilit niyang buksan. Mga loan na kinumbinsi niyang kunin." "Marco," banta ni Liza, pero nagpatuloy siya. Ang mga salita ay lumalabas na parang matagal niyang pinigilan. Binblackmail niya ang sir. Binantaan na sisirain si John kung hindi siya makikipag-cooperate sa mga kasinungalingan niya. Pinilit siyang magkunwaring may affair para itago ang totoong ginagawa niya. Naramdaman kong nanghina ang mga tuhod ko. Hinawakan ko ang poste ng bakod para hindi mahulog. Tinitingnan ang tatlong mukha sa harap ko. Utang sa sugal. Tumango si Erning ng miserable. Online poker, sports betting. Nagsimula ng maliit, binuksan niya ang mga kamay ng walang magawa. May utang na siya na mahigit 100,000 pesos. "Nena, sa mga mapanganib na tao." At alam niya yon, sabi ni Marco ng may galit. Siya ang nagpakilala sa kanya sa mundong yon. Hinihikayat na magdagdag ng taya.
At pagkalubog na lubog na, nag-alok siya ng tulong. May presyo. Tumingin ako kay Liza, na nanonood sa revelation na parang natutuwa. Anong presyo? Katahimikan. Kooperasyon. Sagot niya ng simple. Kasal na magbibigay sa akin ng access sa resources ng pamilya niyo. At seguridad para sa kinabukasan. Ang kamay niya ay nasa tiyan. Ang baby, bulong ko. Hindi kay John. Tapos ni Marco ng mahina. Sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Patuloy ang ulan sa paligid namin. Pero halos hindi ko napansin. Lahat ng akala kong alam tungkol sa pamilya ko, sa kasal ko, sa mga nakaraang buwan, ay gumuho na parang buhangin. Tumapik si Liza ng dahan-dahan ng may pang-uyam. Mabuti, sabi niya, mukhang lumabas na ang lihim. Ang tanong, Aling Nena, ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang konfrontasyon sa hardin ay nag-iwan sa akin na parang binangga ng truck. Umupo ako sa sala ng maraming oras pag-aalis nila. Nakatitig sa kawalan. Sinusubukang intindihin ang laki ng natuklasan ko. Ang anak ko ay nalulunod sa utang sa sugal. Ang asawa ko ay bin-blackmail. Ang manugang ko ay manipulator, kalkulado, buntis sa anak ng dating hardinero namin. At sa panong paraan, kailangan kong maghanap ng paraan para hawakan lahat ng hindi sinisira ang lahat ng minamahal ko. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang suspended na realidad. Kami ni Erning ay gumagalaw sa bahay na parang multo. Paihong alam na nagbago ang lahat. Pero wala pang handa para harapin. Sinubukan niyang magpaliwanag ng maraming beses. Lumalapit sa akin na may tortured na tingin. Pero sa bawat pagkakataon itinaas ko ang kamay. Hindi pa, sabi ko. Kailangan kong mag-isip. At nag-isip ako ng walang tigil, sa mga sugal ni John, kung paano ko hindi nakita ang mga senyales ng addiction niya. Sa sakripisyo ni Erning nagampanan ang papel ng unfaithful husband para protektahan ang anak natin mula sa bunga ng desisyon niya. Sa web ng kasinungalingan at manipulation ni Liza. Pero higit sa lahat, iniisip ko si Marco. Nag-resign siya kinabukasan. Siyempre. Nag-iwan ng note na bumalik na siya sa probinsya nila. Hindi na raw kailangan ang serbisyo niya. Natagpuan ko ang note sa ilalim ng paso malapit sa back door. Nanginginig ang sulat kamay niya at puno ng paumanhin. Pasensya na sa lahat, sabi nito. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Sana balang araw mapatawad mo ako. Hindi ako galit kay Marco. Kung mayroon man, naawa ako sa kanya. Si Liza ay parang gagamba, at siya ay isa lang na langaw na nahuli sa sapot. Noong Martes ng sumunod na linggo, ibinigay sa akin ng tadhana ang susi sa lahat. Iniiwasan ko ang pag-akya sa itaas. Iniiwasan ang dating kwarto ni John, kung saan ko natagpuan ang mga compromising financial documents. Pero nang umagang yon, narinig ko ang tumutubig sa banyo ng guest room, ang nakakonekta sa kwarto na yon. Nandito na naman si Liza. Ginagamit ang bahay namin bilang personal na safe house. Naghintay ako hanggang marinig kong bumaba siya at umakyat para tingnan na hindi na iwang bukas ang gripo. Isang hangal na dahilan. Pero kailangan kong gawin ang isang bagay. Kailangan kong maramdaman na may kontrol man lang ako sa gitna ng kaguluhan. Impeccable ang banyo, tulad ng lagi pagkatapos ng pagbisita ni Liza. Meticulous siya sa paglilinis. Walang bakas ng presensya niya maliban sa bahagyang amoy ng mamahaling pabango niya. Pero sa pagkakataong ito, may iniwan siya. Nakatago sa likod ng inodoro, siguro nahulog mula sa bag niya. Isang puting long envelope, bahagyang kulubot. Bumilis ang tibok ng puso ko kahit bago buksan. May instinto na nagsasabing importante ito. Sa loob ay isang sheet na may letterhead ng genetic laboratory. Resulta ng paternity test na 3 araw pa lang ang nakaraan. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang clinical language na nag-iwan ng totoo sa itim at puti. Paternity test results. Mother, Liza Catalina, last name. Unborn child. Prenatal paternity test. Maternal blood sample. Alleged father isa. John, last name. Excluded. Probability of paternity 0%. Alleged father dalawa. Marco Santos. Not excluded. Probability of paternity 79.7%. Umupo ako sa saradong takip ng inodoro. Nanginginig ang papel sa kamay ko. Nandyan na ang ebidensya na kailangan ko. Hindi kay John ang babi. Hindi rin kay Erning tulad ng ipinahiwatig ni Liza. Anak ito ni Marco. Pero bakit may prenatal paternity test kung plano niyang ipasa ang babi bilang kay John? Bakit kinumpirma ang totoo sa laboratorio? Tinamaan ako ng sagot ng may kakilakilabot na linaw. Seguro. Ito ang kanyang insurance policy. Ang patunay na kaya niyang sirain ang pamilya namin anumang oras. Pwede niyang ilabas ang dokumentong yon kahit kailan. Sabihing pinilit siya ni Erning na magsinungaling. Ipinta ang sarili
bilang biktima ng matandang makapangyarihan. Tinakpan niya ang lahat ng anggulo. Sinisigurong may advantage siya kahit ano ang mangyari. Naririnig ko ang yabag sa hagdan at mabilis kong itinupi ang papel. Inilagay sa bulsa ng sweater ko. Pagdating ni Liza sa pintuan ng banyo, nag-check ako ng kalmado ng gripo. Aling nena, sabi niya ng neutral na boses. Hindi ko alam nandito ka. Tinignan ko lang nasaado ang lahat. Sagot ko. Tinutugunan ang tingin niya sa salamin. Alam mo na ang mga lumang tubo. Tumango siya. Pero nakita ko ang kalkulasyon sa ekspresyon niya. Nag-iisip siya kung may natagpuan ba ako. Kung may nakita ba akong hindi dapat. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko, humarap sa kanya. Sa pagbubuntis, ibig sabihin. Okay, sagot niya ng maingat, medyo pagod. Sabi ng doktor normal naman lahat. Buti naman. Kailan ang susunod na check-up? Sa susunod na linggo. Huminto siya. Sasama si John. Sobrang excited siya sa ultrasound. Nabasag ang puso ko para sa anak ko. Ang saya niya ay dalisay at totoo. At nakabase sa kasinungalingan. Liza, sabi ko ng mahina, wala bang gusto mong sabihin sa akin? Sandali, nadulas ang maskara niya. Nakita ko ang pag-alinlangan. Siguro kahit saglit na guilt. Pero agad bumalik ang malamig na kalkulasyon. Sabihin na ang totoo, sabi niya. Nagkatinginan kami sa maliit na banyo. Dalawang babaeng alam ang higit pa sa sinasabi. Sa wakas, ngumiti si Liza. Ang matalim at mandaragit na ngiti na natutuhan kong kamuhian. Ang totoo ay subjective, di ba, aling nena? Sabi niya. May nangyari at may pinaniniwalaan ng mga tao. At minsan, ang pinaniniwalaan ng tao ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Lumakad siya palampas sa akin patungo sa pinto at tumigil. By the way, dagdag niya ng kasyual. Mukhang may nahulog ako mula sa bag. Hindi mo ba nakita? Ang kamay ko ay kusang lumipat sa bulsa ng sweater. Kung saan ang resulta ng paternity test ay bahagyang umirit laban sa daliri ko. Hindi ako sumagot ng matatag. Wala. Pinag-aalan niya ang mukha ko ng matagal at tumango. Sigurado akong lilitaw yon, sabi niya. Ang mahahalagang bagay, laging lumilitaw. Pagkaalis niya, nanatili akong nakaupo sa banyo ng matagal. Hawak ang papel na maaring magbago ng lahat. Pwede kong ipakita kay John agad. Ay expose ang mga kasinungalingan ni Liza. Palayain si Erning sa blackmail. Pero alam kong hindi ganoon kasimple. Devastated si John, hindi lang sa supposed affair na hindi naman totoo, kundi sa pagkakalantad ng addiction niya sa sugal. Sa utang na nagpa-vulnerable sa kanya sa manipulation ni Liza mula simula. Siguro hindi na siya makakabawi sa hiya. At si Marco, kawawang Marco, na kasing biktima lang namin, madadawit ulit sa gulo, pipilitin harapin ang bunga ng isang sandali ng kahinaan. Pero habang nakaupo roon, iniisip ang tortured na tingin ni Erning at ang inosenteng excitement ni John sa pagiging ama. Naintindihan kong kailangang lumabas ang totoo. Siguro hindi lahat ng sabay-sabay, siguro hindi sa paraang sisirain ang lahat. Pero sa panong paraan, sa ilang oras, dapat matapos ang mga kasinungalingan. Nang gabing yon, natagpuan ko si Erning sa opisina niya. Nakatitig sa mga papel na hindi naman binabasa. Pagkakatok ko sa frame ng pinto, itinaas niya ang tingin na walang pag-asa. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko. Tumango siya. Tinuro ang upuan sa harap ng desk. Umupo ako at inilabas ang paternity test mula sa bulsa. Inilagay sa polished wood sa pagitan namin. Pumutla ang mukha niya pagbabasa. Saan mo nakuha yan? Nahulog sa banyo sa itaas, sagot ko. Pinahiran niya ang buhok ng mga kamay. Biglang mukhang 72 taong gulang na talaga. Nena, pwede ko bang ipaliwanag? Hindi mo kailangang ipaliwanag, sabi ko ng mahina. Alam kong hindi ka nakikipag-affair. Alam kong binblackmail ka niya. Dahil sa sugal ni John. Tumingin siya ng may gulat. Alam mo na, sinabi sa akin ni Marco bago umalis. Yumuko ako pasulong. Erning, bakit hindi ka pumunta sa akin? Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan sa totoo? Puno ng luha ang mata niya. Una kong nakita siyang umiyak sa loob ng 20 taon. Dahil hindi ko kayang tiisin na tignan mo si John tulad ng pagtingin mo sa tatay mo. Bulong niya. Tinamaan ako ng mga salita na parang suntok. Ang tatay ko rin ay sugarol. Nawala ang family house ng 16 na taong gulang ako. Ang hiya at dismay ay nagmarka sa buong kabataan ko. At alam ni Erning kung gaano kalalim ang mga peklat na yon. Akala mo sisihin ko siya. Akala ko mababaliw ang puso mo. At akala ko kaya ko i-handle. Bayaran ang utang ng tahimik. Maghanap ng tulong. Gawing mawala lahat bago mo malaman. Pero nalaman ni Liza. Tumango siya ng may pait. Siya ang nag-engage sa kanya.
Nilubog siya sa mas malalim na utang kaysa kaya niyang bayaran mag-isa at nag-alok ng tulong. May kondisyon. Bakit? Tanong ko. Ano ang napapala niya rito? Oras. Sagot niya ng simple. Oras para maging solid sa pamilya natin. Oras para maging indispensable at alibi kapag ipinanganak ang Bobby at hindi kamukha ni John. Tumingin ulit ako sa paternity test. Balak niyang sisihin ako eventually. Sabi niya. Gawing mukhang ako ang nanulsol sa kanya. Pinilit. Ipinta ang sarili bilang biktima. Tumawa siya ng mapait. Matalino siya. Sagot ko, itinaas ang papel. Pero hindi sapat. Nagkamali siya. Tumingin si Erning na may maaring pag-asa. Ano ang iniisip mo? Tumayo ako, hinaplos ang damit. Nararamdaman ang determinasyon na wala ako sa mga linggo. Iniisip ko na oras na para sa isa pang family dinner, sabi ko. At sa pagkakataong ito, ako ang may sorpresa. Ang itsura ng pag-alis ng pasanin at paghanga sa mukha ng asawa ko ay nagpahalaga sa 43 taon ng kasal na sulit na labanan. Gumugol ako ng 3 araw sa pagplaplano ng hapunang yon ng may katumpakan ng militar strategies. Dapat perpekto ang timing, ang atmosphere, ang revelation na magpapalaya sa pamilya namin mula sa sapot ng kasinungalingan ni Liza. Noong Huwebes ng gabi, tinawagan ko si John at inimbita sila sa hapunan sa linggo. Family lang, sabi ko, sinisigurong mainit ang boses ko bilang future lola. Gusto kong ipagdiwang ng maayos ang Bobby ngayon. Tuwa na tuwa si John. Ang galing, ma'am. Kinakabahan si Liza na baka may galit ka. Malaking bagay to sa kanya. Kung alam niya lang. Noong Sabado, ginugol ko ang araw sa pagluluto ng mga paborito ni John. Inihaw na karne sa oven na may gulay, homemade bread, apple pie mula sa recipe ng lola ko. Napuno ang bahay ng komportableng amoy ng linggong hapunan noong bata pa siya. Nang simple lang ang buhay at ang pinakamalaking alalahanin ay kung natapos na ba ang homework. Pinanood ako ni Erning habang nagtatrabaho na may halo ng paghanga at pagkabalisa. Nag-usap kami hanggang hating gabi pagkatapos kong makita ang paternity test. Nagplaplano kung paano i-handle ang revelation. Gusto niyang direktang harapin si Liza. Pero kinumbinsi ko siyang mas mabuting subtle approach. Drama ang hanap niya, sabi ko. Inaasahan niya ang luha at akusasyon. Bigyan natin ng hindi niya alam kung paano i-handle. Tahimik na dignidad at irrefutable proof. Noong linggo ng hapon, inayos ko ang mesa gamit ang pinakamagandang pinggan. Ang wedding set na maingat na iniimbak para sa special occasions. Hindi ko napalampas ang irony. Gamitin ang simbolo ng commitment sa kasal para i-expose ang pinakamalaking pagtataksil sa vows. Dumating si Liza na may lucid dress na nagpapakita ng Bobby bomb. Isang kamay na protektibong nasa tiyan. Kumikinang siya, mayabang sa kapangyarihan na akala niya hawak niya. Aling nena, sigaw niya, hinahalikan ng pisngi ko ng kunwaring may pagmamahal. Ang bango, sobrang effort mo. Walang effort, sagot ko ng mahina. Ang pamilya ay sulit sa lahat ng sakripisyo. Ngumiti si John, hinilang upuan para sa asawa ng may galanteng atensyon na natutunan mula sa tatay niya. Hindi ba kamangha-mangha ang ma'am ko? Pwede nang magbukas ng restaurant. Siyempre, tumango si Liza, pero alerto ang mata niya. Pinag-aralan ang mukha ko para sa senyales ng tensyon na nagmarka sa mga nakaraang pagkikita namin. Nagulat siya sa apparent good mood ko. Hindi sigurado kung maibsan o maghinala. Nag-light chit-chat kami sa appetizers. Inilaawan ni Liza ang latest pregnancy symptoms. Nagbahagi si John ng work updates. Nagtanong si Erning ng mahina tungkol sa due date. Para sa sinumang makakakita, mukha kaming normal na pamilya na nagdidiwang ng bagong buhay. Pero pinag-aralan ko si Liza ng mabuti. Napansin kung paano niya iniiwasan ang ilang tanong. Kung paano pumupunta ang kamay niya sa tiyan kapag naging specific ang usapan tungkol sa pagbubuntis. Ginagampanan niya ang papel ng future mom. Pero may kalkulado rito, na parang naalala ang lines mula sa script. Alam nyo ba? Sabi ko ng kasual habang sinusubo ang main course. Kamakailan, madalas akong mag-isip tungkol sa family history, sa genetics. Huminto ang tinidor ni Liza sa kalagitnaan papunta sa bibig. Genetics, ulit ko. Fascinating kung paano ipinapasa ang mga traits mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Kulay ng mata, texture ng buhok, facial features. Ngumiti si John. Mata mo ang mata ko. Pero matigas na baba mula sa iyo, ma'am. Tumawa si John. Salamat diyan, ma'am. Naisip ko kung ano ang itsura ng Bobby. Magkakaroon ba siya ng maitim na buhok ni John o ginto mo? Liza, matangkad ba tulad ng mga Medina o maliit tulad mo? Hindi natin malalaman, sagot niya ng maingat. Maaring magulat ang genetics. Pero advanced na ngayon ang science, sabi ko.
uminom ng wine. Marami silang masasabi tungkol sa Bobby, kahit bago pa ipanganak. Paternity tests, DNA confirmation. Talagang kamangha-mangha. Ang salitang paternity ay nakabitin sa hangin na parang bomba na malapit ng sumabog. Nanatiling immobile si Liza. Maingat na walang ekspresyon ang mukha. Inilagay ni Erning ang tinidor. Alam na nandito na ang crucial moment. Paternity tests. Tanong ni John. Walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Tulad ng ancestry kits at iba pa, sagot ko. Pwede ring matukoy ang paternity ng may halos perfect na accuracy. Useful kapag may duda sa family teas. Mababaw ang paghinga ni Liza, pero pinanatili ang composure. Kakaibang topic para sa family dinner. Sa akin, medyo relevant, sabi ko, iniling ang ulo. Tumayo ako at lumakad patungo sa sideboard kung saan ko inilagay ang Manila envelope bago ang hapunan. Matatag ang kamay ko pagbalik sa mesa. Kahit ang puso ko ay tumitibok ng malakas na sigurado akong maririnig nila. Liza, iha, sabi ko ng malambot pero hindi natitinag. Sa tingin ko nahulog mo, to sa banyo ko noong nakaraang linggo. Pumutla ang mukha niya nang ilagay ko ang paternity test results sa harap niya. Ang papel ay parang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang clinical language ay nag-iwan ng totoo sa itim at puti na walang awa. Frustrated si John at hinawakan ang dokumento. Ano to? Hindi, bulong ni Liza, pero huli na. Pinanood ko ang mukha ng anak ko habang binabasa. Nakita ko ang pagkalito na naging pag-unawa at pagkatapos ay devastation. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Mabigat sa bigat ng nabasag na ilusyon. Hindi ko maintindihan, sabi ni John sa wakas. Halos hindi marinig ang boses. Marco Santos. Sino yon? Dating hardinero natin. Sagot ni Erning ng mahina. Itinaas ni John ang tingin sa asawa na may mata na humihingi ng paliwanag na magpapasama sa nightmare na may katuturan. Si Liza, nanatili siyang nagyelo, nasabit sa pagitan ng denial at confession. Ang maingat niyang binuo na mundo ay gumuho sa paligid. Hindi sa'yo ang Bobby, anak, sabi ko ng mahina. Hindi kailanman. Ang sumunod ay ang pinakamasakit na oras sa buhay ko. Gumuho ang mukha ni John habang naninirahan ang totoo. Hindi lang sa Bobby, kundi sa lahat. Ang utang sa sugal na nagpa-vulnerable sa kanya. Ang manipulation na nagtrap sa kanya sa network ni Liza. Ang paraan na ginamit ang hiya niya sa addiction laban sa kanya. Sinubukan ni Liza na isave ang sitwasyon sa pamamagitan ng desperate story tungkol sa pagiging pinilit sa affair. Tungkol kay Erning na nagtake advantage ng vulnerability niya. Pero ngayon ang mga kasinungalingan ay mukhang walang laman, transparent sa harap ng documented proof. Ikaw ang naglano nito, sabi ni John ng dahan-dahan habang nagkakasama ang mga piraso. Alam mo ang problema ko sa sugal. Ikaw ang nag-encourage. Tinulungan lang kitang makalabas, protesta ni Liza. Tinulungan ako sa pamamagitan ng paglubog sa mas malalim na utang. Gamit ang hiya ko para i-blackmail si Pap at pilitin siyang sumunod sa mga kasinungalingan mo. Wala siyang sagot doon. At si Marco, basag ang boses ni John sa pangalan. Siya rin ba ang sinulsulan mo? Isa lang siyang tool sa laro mo. Hindi dapat nangyari ng ganito, bulong ni Liza. Mag-isa lang ako at mabait siya. Kaya sinira mo rin ang buhay niya. Sabay ni Erning ng puno ng bigat ng mga buwan ng katahimikan. Anak, gusto kong malaman mo na hindi ko siya hinawakan. Pinayagan kong isipin mo na may affair ako dahil hindi ko kayang tiisin na harapin mo ang bunga ng sugal mo. Akala ko mapoprotektahan kita. Tumingin si John sa tatay niya na puno ng sakit at pasasalamat ang mata. Pap, hindi mo kailangang gawin yon. Kailangan ko, sagot ni Erning. Anak ka. Pero dapat ay pinagkatiwalaan ko ang mom mo sa totoo. Dapat pinaniwalaan kung mas malakas ka kaysa sa mga pagkakamali mo. Mabilis at definitive ang paglilinis. Nag-empake si Liza ng gamit ng gabing yon. Ang mga maleta ay nakastack sa tabi ng front door na parang kuta ng kabiguan. Wala siyang pupuntahan. Walang pamilyang tatanggap. Walang kaibigang hindi konektado sa mga kasinungalingan niya. At ang Bobby, tanong niya ng despeete habang nilalagay ni John ang gamit sa kotse. Hindi niyo pwedeng iwan ang apo niyo. Magiging okay ang Bobby, sabi ko ng kalmado. Tinawagan ko na ang kapatid ni Marco sa isang probinsya tulad ng Pangasinan. Handa siyang tanggapin ka hanggang sa mga anak at tulungan kang makapagsimula ulit. Tumingin si Liza ng may gulat. Inayos mo na pumunta ako doon. Inayos ko na magkaroon ka ng pagkakataon. Pagwawasto ko. Pagkakataon na palakihin ang anak mo ng may katapatan. Walang kasinungalingan o manipulation. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong yon? Depende sa'yo. Nang mawala ang kotse niya sa kalye namin,
Wala akong naramdamang tagumpay o kasiyahan. Tanging kalungkutan sa sakit na idinulot at pag-alis ng pasanin dahil natapos na ang mga kasinungalingan. 6 na buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng litrato sa email. Isang batang lalaki na maitim ang buhok at may mainit na mata ni Marco. Sa likod, sa sulat kamay ni Liza, David ang pangalan niya. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Nagsimulang dumalo si John sa Gamblers Anonymous at unti-unti na sinasabi ang totoo nang hindi nagtatago ng mukha. Kami ni Erning, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tumigil sa paglalakad na parang estranghero sa isang bahay. Mahigit 1 taon bago maging handa si John na maniwala ulit sa pag-ibig. Doon niya nakilala si Sarah, isang kalmadong babae, yung hindi sumisigaw ng pangako, tinutupad niya. 2 taon pagkatapos ng hapunang yon, dumating ang tunay na blessing namin. Isang magandang batang babae na may maitim na mata ni John at malinis na tawa na wakas tunog na hinahara. Minsan ang pinakamalaking tagumpay ay ang pinakatahimik, hindi ang dramatic confrontations o public revelations, kundi ang simpleng pagpili ng katotohanan kaysa kasinungalingan, pagpapatawad kaysa paghihiganti, at pag-ibig kaysa takot na masaktan. Natutuhan ko na sa 65 taong gulang, hindi pa huli para lumaban para sa pamilya, at minsan ang pinakamalakas na sandata ay hindi galit o akusasyon, kundi ang tahimik na dignidad ng isang babaeng kilala ang sariling halaga at tumatangging hayaang kunin ito ng iba. Sa huli, hindi ko sinira si Liza. Inalis ko lang ang kapangyarihan niya na sirain kami. At yon ang nagbago ng lahat. Ngayon, nagtatanong ako sa iyo na nakikinig sa kwento ko. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Nakaranas ka na ba ng katulad nito? Iwan mo sa comments, at habang naghihintay, sa screen final ay iniiwan ko ang 2 pang favorite stories sa channel na siguradong magpapagulat sa iyo. Salamat sa pakikinig hanggang dito.